Narito ang Balitang Pinoy TV. Siguro nga intro yan. Wala nang intro-intro, simula na tayo. Pindot na. Okay, pag-usapan po natin, no? Parinig lang po natin ng konti, i-refresh lang po natin ang ating mga sarili. Dito po sa sinabi, hindi naman natin kukumpletuhin. Iparinig lang po natin ng saglit itong sinabi ni Aimee Marcos, kumpirmasyon sa matagal na pong sinabi ni Tatay Digong na mayroon tayong bangag na Pangulo, no? Una po naming narinig ito doon po sa may rally, sa may unang rally na maisog sa Davao City. Yun po ang pinakamalupit na revelasyon, no? Iyan ang pinakamalupit. Ngayon, hindi na po natin, ako personally, nauunawaan ko po kung bakit ganyan yung aksyon ni Marcos na hindi pa rin po bumibitaw sa pwesto. Alam po ninyo, saksi ako dyan, no? Pagka ganyan po ang sakit ng isang tao, drug addict, wala na po sa ano yan. Ako po, hindi atin to galing, ha. Kapatid niya po itong nagsasabi, no? Kapatid niya po itong nagsasabi na siya ay isang drug addict. Kung wala pong katinuan ng pag-iisip, yan po ang drug addict. Kaya ayon na rin kay Aimee, napakinggan ko na po yan ng buo. Ayon rin nga po kay Aimee. Kaya may mga talagang mga pagpapasya yung Pangulo na wala na po sa hulog. Unang-una na, ito pong katiwalian na to, no? Saan ka nakakita? Na pinaimbestigahan mo yung sarili mong gobyerno at inaakusahan mo yung sarili mong gobyerno na may malawakang katiwalian, may malawakang korupsyon. Ikaw ang pinuno ng gobyerno. 'Di ba? Hindi ko po maintindihan kung paano po ito natanggap. Tayo hindi natin tanggap. Tayong mga iglesia, yung mga iglesia ni Cristo at saka yung mga Duterte supporters, hindi natin tinatanggap yung ganyang katwiran. Na ikaw na yung pinuno ng gobyernong may pinakamalawak na pagnanakaw. Tapos ikaw pa yung mag-aakusa sa sarili mong gobyerno. Wala pong gobyerno sa buong mundo na ganyan po kakapal ang muka. Only in the Philippines na may magaganap na ikaw mismo, no? Ikaw mismo yung nag-aakusa sa sarili mong gobyerno na ikaw ang namumuno. Ngayon lang po tayo nakakita. Ngayon, bakit po? Ang question, bakit po? Bakit po kaya niyang akusahan yung sarili niyang gobyerno na naihiwalay niya yung sarili niya? Sabi nga natin kung hindi man siya parte niyan, nakakahiya po na sa loob ng 3 taong mahigit, pinamumunuan mo yung gobyerno na pinakakorap sa kasaysayan ng Pilipinas. Pero paano? Kaya po, yung lahat po ng ikakatwiran nila laban kay Aimee, mas katanggap-tanggap pala talaga yung paliwanag ni Aimee. Ngayon po, nakonekta na natin. Nakonekta na po natin. Bakit po ganyan? Bakit po sasabihin ng Pangulo na pag tinanong po siya, ano pong masasabi nyo at may malawakang rally? Kung hindi rin nga ako Pangulo, sasama din ako sa rally. Bakit po may Pangulo na galit sa korupsyon ng gobyerno? Siya po yung pinuno ng gobyerno. Bakit po may Pangulo na ang palusot, ang tanging palusot, kung bakit hindi siya kasama sa pagnanakaw sa gobyerno? Kasi siya nga yung naglantad ng katiwalian. Hindi po magagawa yan ng isang pinuno, Hindi magagawa yan ng isang pinuno na normal ang pag-iisip. Yan po ang pakatandaan natin. Kung normal po ang pag-iisip ng isang tao, hindi niya po pwedeng sitahin yung kanyang sarili at ipaimbestiga yung kanyang sariling gobyerno at wala siyang pananagutan. Imposibleng isipin yan ng isang matinong Pangulo. Diba? Wala na po yan. Kahit na anong katwiran yung mga tagapagtanggol, wala na po yan. Lahat po sa buong mundo. Yung pagtataka po ng buong mundo na bakit Pangulo pa yung naninita sa kanyang sarili. Inaakusahan ng Pangulo na ito ang pinakakorap na gobyerno. Sabi ng Pangulo ng Pilipinas. Sino ba pinuno ng gobyerno? Di yung Pangulo ng Pilipinas. Bakit ikaw yung nag-aakusa sa sarili mong gobyerno? Hindi po ba? Wala pong matinong kaya po nagka-leche-leche na yung ating buhay. No? Ito pa po isa. Tinanggap yung resignation o pinag-resign. Huwag na tayo magbulahan. Hindi naman po magre-resign yung dalawa. Tignan nyo naman, no? Si Amina Pagdangaman, na pinagtatanggol niya pa po na walang kinalaman si Marcos, di ba? Biglang maririnig natin, tinanggap yung resignation. Hindi po normal yung makakaisip, na iisipin niya na pag pinayagan niya mag-resign o pinag-resign niya si Bersamin at saka si Pagdangaman, pag pinag-resign niya, hindi na magagalit yung tao. Imaginin po ninyo. Executive Secretary yan. Little President yan. Eto nakakaawa kay Bersamin. Opo, naaawa po ako kay Bersamin kasi dati siyang Supreme Court. Wala po akong pakialam kung siya po ay may
Sasabihin nyo na naman, badong. Ibig mo sabihin, badong. Naaawa ka pa rin, na-involve nga yan. Yun na nga po eh. Nakakaawa dahil ang taas na naging Chief Justice ng Supreme Court, tapos naging Executive Secretary, at siya po ay pinalalabas ngayon na sangkot dito sa nakawan. Hindi ba lahat ito ay imposible namang ito po ginagawa ng mga to, ginagampanan po nila yung pagtatakip kay Marcos. Kaya po aakuin na lang nila. Nag-resign na lang at tinanggap po. Saan ka nakakita na normal pa ba yung Pangulo kung lahat na ng tao mo, pinakamatataas mo ng tao mula po sa Executive Secretary, DBM Secretary, DPWH, yung yun pong Speaker of the House, yun pong Senate President. Ito po, bago sila pagpapalitan ha, lahat po to tao ni Bongbong Marcos. Ito na po ang pinakamatataas na tao ni Bongbong Marcos. Executive Secretary, wala na pong tataas dyan. No? Sa Executive Secretary. Speaker of the House. Senate President. Lahat po yan. Si Chis Escudero, si Martin Romualdez. Executive Secretary. Tatlo pong pinakamataas. Ang hindi na lang niya hawak yung Supreme Court dahil talagang hindi niya pwedeng hawakan yung Supreme Court. Lahat ng matataas involved. Lahat ng matataas pinagbibintangang nagkamal ng bilyong-bilyong pera. Tapos ikaw wala kang kinalaman? Ikaw lang ang malinis? Buong gabinete mo marumi? Buong gabinete mo magnanakaw? Ikaw wala kang kasalanan? Ubod ka ng buti? Malinis na malinis ka? May maniniwala sa'yo? Kung paniniwalaan ka, no? Kung ikaw man ay ang tingin pa rin sa iyo ay wala kang kamalay-malay, lahat ng tao sa kapaligiran mo, meski DPWH, lahat ng tao sa DPWH, DBM, Executive Secretary mo, Speaker of the House, Senate President, lahat ng tao mo, may kasalanan, ikaw lang ang wala, ikaw lang ang malinis. Kahit na malinis ka pa, ang tawag na sa'yo, ipagpalagay na natin na talagang banal siya. Ipagpalagay na natin na tulog lang siya lahat habang nagaganap to. Hindi ba anong uri ng Pangulo ka, napaka-incompetent mo na? Or, adik ka. Kasi hindi mo na uunawaan na nagaganap eh. It's either kasabwat ka or adik ka. At hindi kami nagsasabi niyan, kapatid mo. Pero lahat ng actions mo papunta dyan. Ang dali lang naman, alam mo nyo, sa totoo lang po, napakadali lang. Sagutin, patahimikin ng mga tao. Lalo na ngayon, dinidikdik ka. Pucha, kung ako yan, magla-live ako, pupunta ako sa St. Luke's. Naka-live, imbitahin ko lahat ng mga bayarang media. O speaking of bayarang media, kahapon, naroon kami nagla-live. Pumapalag pa tong mga GMA7, nasa likod namin eh. Pinara ko nga. Manahimik kayo, nakikinig kami ng programa. Mga bumubulong-bulong pa sa katabi, yung alam mo yun, vlogger kami, tapos sila lang yung media ron. Mukhang tanga talaga tong GMA7. Oo, bayaran kayo, pero hindi kayong mga cameraman. Huwag niyong akuin yung responsibilidad nila Arnold Clavio. Hindi kayo, cameraman lang kayo, babayaran pa ba kayo? Pero huwag kayong maging tagapagtanggol. Nanahimik siya eh. Sabi ko manahimik kayo, nakikinig kami sa programa. Na ba nagsasalita si Defensor, sabi ni Defensor, mga bayarang media, pumalag tong mga cameraman. Cameraman lang kayo, alam namin hindi kayo ang babayaran. Alam niyo yun, ilagay niyo sa lugar. Iiwas sila, napansin nila lahat, vlogger dun eh. Mukhang tok mo lang po siya ka lang. Hindi po namin, pag sinabi po namin bayarang media, hindi po kasama yung mga technical staff. Kung kayo po ay cameraman, po siya baka, nagagalit po yung tao, Calamares Umali, di ba? Yung mga Duterte, nung naroon sila sa, nagpunta yan doon. Yun ang mga kinukumpronta namin, hindi kayong mga cameraman. Huwag kayong umepal. Hindi naman kayo babayaran dahil cameraman kayo. Kulang kayo. Okay, balik tayo rito. Kasi pare-pareho kami ron, pare-pareho kami nainitan, pare-pareho kami nagsisiksikan. Huwag kayong umepal mga cameraman ng GMA7, TV5, hindi kayo kasali pag sinabing bayarang media, okay? Hindi kayo yun. Yung mga on-cam lang. Okay. Eto po, wala na pong duda to, nagtapat na po, lahat na po eh. Lahat po na nakakakilala sa kanila. Mga personal po to, si Nikki Coseting, kasama po nila mga socialite, mga kilalang tao po sila sa lipunan nung lumalaki po sila.
Kilala po sila ng mga adik, sabi ni Nikki Cositing. Ngayon po, eto na po. Ha? Eto po, nagsabi na po kapatid niya. Sa lahat po na sa lahat po ng desenteng presidente at pinuno, prime minister, akusahan ka ng ganyan sa ibang bansa, talagang mailigtas mo lang yung pamilya mo, mailigtas mo lang yung Pilipinas. Eto po, very willing ang Pangulo natin na isama tayong lahat. Ang tanong ko sa mga may kapangyarihan, may kakayahan na pilitin na si BBM na talagang bumitaw na, wala ba kayong gagawin talaga? Hindi nyo ba ipapamukha sila, maawa naman kayo sa Pilipinas? 3 taon pa tayong ganito? Pinamumunuan tayo ng ayon sa kapatid niya ay adik? Tsaka very willing siya, no? Very willing siyang isakripisyo. Ang mga katulad ni Bersamin, very willing siyang isakripisyo. Si Amina Pagdangaman, wala siyang pakialam. Alam niyo po, ang tunay na pinuno, naalala ko po, sa gitna po ng pandemya, kung natatandaan nyo, si President Duterte. Maski ako, galit ako kay Duque. Dahil si Duque mabagal. Ang problema ko lang kay Duque, mabagal. Mabagal lang si Duque. Hindi naman, lahat po ng mga sinasabi niyong pagnanakaw ni Duque. Alam niyo po ba kung magkano lang yung pinag-uusapan nating ninakaw? 1 bilyon lang po yan. Dito po, daang-daang bilyon ang pinag-uusapan natin. Ni katiting po, wala na yan si Duque. Pero bilib ka kay Tatay Digong, alam niyo kung bakit ako tumahimik sa kaatake kay Duque? Nababagalan kasi ako kay Duque. Yun lang po. Alam niyo po kung bakit ako tumigil na sa kaatake kay Duque? Sabi po ni Tatay Digong, alam mo, si Duque, tinalaga ko yan. Naniniwala ako sa kakayahan ni Duque. Pag bumagsak si Duque, babagsak kami pareho. Eto po, grabe. Very willing ang Pangulo na ipahamak. Wala nang matira. Yung iningatan ng mga pangalan nila Bersamin, nila Pagdamangaman at ng iba pang mga hindi ko sasabing matino eh. Baka talagang kasama rin sila sa sindikato eh. Pero alam mo yun, yung nagkahawa-hawaan lang. Kaya lang siya, very willing siyang ilaglag ang lahat ng nakapaligid sa kanya. Wala na po natitira, Mr. President. Lahat na po nilaglag nyo na. Miski nga si Torre. Naalala ko lang, miski nga si Torre. No? Miski po si Torre na talagang kahit na ano iutos nyo, sinusunod. Miski nga si Torre na kahit magmukha siyang walang hiya, tinabla nyo rin dahil yung kinampihan nyo, yung sinasandigan nyo ngayon, yung sinasandigan ni BBM ngayon, yung magkapatid na Rimulya. Eh ano bang mga Rimulya? Eh yung anak nga pawalang sala agad eh. Ang point ko lang dito, ito pong mga tao na to, na nakapaligid kay BBM, kung sakaling si BBM ay medyo alanganin yung kalagayan sa mga tao, very willing siyang ilaglag, very willing siyang ipakain. Yan po ba yung totoong leader? Yung ICC, very willing i-itcha doon ng mga Duterte, kahit na yung Duterte nagpalibing sa tatay niya. Kaya nga po, hindi na tayo magtataka eh. Simple lang po, simplihan na lang po natin ang paliwanag dyan. Katulad nga ng sinabi ni Ate Aimee, na pinaka, mangga sa lahat. Mangga pala ba dong? Bakit ka naniniwala? Alam niyo po yun, gamitin natin ang mga manggagamit. Bakit kinakailangan sila lang ang manggamit? Marami nagtatanong, isa na si Auntie Claire. Ano ba ang purpose ni Aimee? Bakit niya sinisiraan ng Pangulo? Yun ang tanong namin sa iyo, Auntie Claire. Paano kami maniniwala? Ibig mo sabihin, kapatid niya mismo, sa tagal ng panahon, nililigtas ni Aimee ang kanyang kapatid. Sa tagal ng panahon, gusto niyang hanggang kay Martin Romualdez lang tayo magalit. Sa tagal ng panahon, gustong palabasin ni Aimee Marcos na ang kapatid niya ay biktima lang ng mga nakapaligid sa kanya. Sa tagal ng panahon, pinalalabas ni Aimee Marcos, nabubulungan lang ang kanyang kapatid. Pero ngayon po natin napagtanto na humihingi yung kapatid niya ng payo sa mga namayapa na. Ang advisor ni BBM ay si FM Senior. Hindi pa tayo nabahala. Dinagdagan pa. Hindi lang si Senior ang kanyang advisor. Kung hindi yung mga namayapang tauhan ni Senior, katulad nila Las Ople. At yung mga tao pa nung unang araw. Kaya po si Enrile talagang tagapayo nyo pa rin eh. Kasi nga lahat ng mga tauhan ni Senior, yun ang mga tagapayo niya. Hindi tayo nagtataka. Hindi na po tayo nagtataka. Ngayon, pinatunayan po ni Aimee Marcos, imagine niyo, ang Malacanang ginagawa nilang party-party. Ito po ay simbolo ng pamumuno sa mga Pilipino. Binababoy ng pamilya na yan. Mantakin mo, sino maniniwala? Lahat na nakapaligid sa akin, korap, pwera ako. Kaya papalitan ko sila. At matino na naman kami. Pag nalaman ko na naman ang korap, papalitan ko na naman. Alam niyo po,
'Di ba? Sa tagal ng panahon, kaya po kami naniniwala ko na mangga talaga si Aimee. Pero sa tatanungin nyo ngayon, bakit ito po, yung mga munyaman, ito po yung mga katropa, talagang makikita nyo naman po eh. Alam nyo po, kitang-kita po sa kanilang pagmumukha, nagsitanda na po sila ng ngiwi-ngiwi, nagsitanda na po sila na may depekto na yung pananalita. Wealthy and wired, Aimee names Inigo Sobel, Tony Boy Florendo, Anton Lagdameo as Bongbong's alleged drug buddies. Grabe, may mga ang lalakas po nila. Kaya hindi katakataka na si Tantoko hindi kinaya. Sanay na sanay. Okay. Eto po. Si Larry Gadon. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman